Pilipinas, una sa ating mga balita. Deklarasyon ng Food Security Emergency. Ito ang malaking balita na inaasahang bubungad sa publiko sa pagpasok ng Pebrero. Sa ilalim ng deklarasyon, formal na makakapasok ang NFA rice sa mga lokal na merkado sa Metro Manila at posible rin na maging sa buong bansa. Ang mga detalye ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Na nga ng gobyernong ideklara ang food security emergency sa Martes, February 4. Sa ambush interview ng media sa Pasay City, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na natanggap na nila ang opisyal na rekomendasyon mula sa National Price Coordinating Council. Nakatakdaan niya ng lagdaan ang resolusyon ngayong araw at tutulungan din niya ang mga opisyal ng National Food Authority para sa rollout ng 36 pesos kada kilong bigas. Sinabi ni Laurel na posibleng agad simulan sa Miyerkules ang bentahan sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na maaaring ibenta sa mga palengke ng hindi mas mataas sa 38 pesos. Plano rin anya ng DA na magbenta ng NFA rice nationwide na layong pakalmahin ang mahal na presyohan ng butil sa lokal na merkado at tulungan ang mga magsasaka sa ilalim ng kanilang procurement program. Siniguro naman ni Laurel na handa nilang harapin at depensahan sakaling may komosyon sa legalidad ng nakaambang deklarasyon. Pero umapila siya sa mga kumukontra na ilang grupo ng mga magbubukid sa Pilipinas na isiping maigi ang magiging benepisyo ng akbang ng administrasyon. Baka raw maging misguided ang mga ito sa pagbatikos kasabay ng panawagang huwag itong gamitin sa pamumulitika lamang ng iilan. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam sa talihim. But of course, kung farmers din ang reklamo ng ganyan, they have to think na parang baka maging misguided sila na subukan lang ihinto to tapos maapektuhan din naman yung mga farmers din, di ba? So I think they have to think very carefully at wag lang sana gamitin ito sa pamumulitika nila. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort.